Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin gayong nagsalita sa unang pagkakataon ng hangal na si Ranyuzo para sa ating bida. Subalit pagbabalat kayo lamang ang lahat ng ito para di siya agad paghinalan kung sakali. At dahil na din sa pagsasabi ng ilang matataas na elder na kailangan daw nilang mag-intay kay Chenfeng dahil sa talento nitong taglay ay agad na sinabihan ni Master Buffon ang lahat na magtiis pa ng kunting panahon, na sinang-ayunan naman ng hangal na si Elder Son na kanina pa iginigiit ang pagka-disqualified ng ating bida. Sa nakaraan ding video ay nagkaroon na naman ng isang pastahan sa pagitan ni Marshall Uncle Han at ng hangal na si Elder Son gayong para daw sa hangal ay dinaaabot pa si Chenfeng sa natitirang 3 minuto kaya naman malakas ang loob nitong makipagpastahan. Subalit matapos naman niyang masabi ng malakas ang kanyang gagawin kung sakaling matalo ay siya rin namang saktong dating ng ating bida sa lugar dahilan upang labis na magulat ang hangal at ang malala pa ay narinig din ng malinaw ni Chenfeng ang kanyang mga kahambugan kanina. At matapos ng mga sar ng ating bida ay marahan na din itong naglakad papalapit sa iba pang mga disciple ng kanilang sect. Habang mapapansin naman sa itaas ang samot-saring ekspresyong namuo sa mukha ng bawat isang elder sa di malamang dahilan na para bang may kung anong bagay ang daladala ng ating bida dahilan para magkaganito ang kanilang mga itsura. Habang makikita naman sa isang gilid si Marshall Uncle Han na di na pinansin ang kung ano pang meron kay Chenfeng gayong masaya lamang niyang inisip ang pagdating nito sa tamang oras. Maging si Han Yuer ay kagaya din ni Marshall Uncle Han na walang paki sa bagay na mayroon sa ating bida gayong mangiyak-ngiyak lamang ito sa tuwa habang nakatingin sa papalapit na matinding si Chenfeng. Habang sa parihong sandali ay mapapansin ang 3 ugok na ito, kung saan bukod sa dumating ito sa tamang oras ay nagugulat nilang pinansin ang daladala ni Chenfeng, at naninindig balahibo nilang kinaklaro sa bawat isa kung tama daw ba ang kanilang nakikita kung saan 2 dagwang ulo ang labot ng ating bida. Ipinakita na nga ang maangas na postura ng ating bida habang mariing nakatingin sa hangal na si Ranyuzo sa itaas habang bit-bit nito ang 2 ulo na pagmamay-ari ng pinaslang niyang hangal kanina na subok na pigilan siyang umabot sa nakatakdang oras. Habang di pa rin naman nakakatakas sa labis pagkagulat ang hangal na si Ranyuzo gayong buong akala daw ng nahihibang na elder na di na makaaabot pa si Chenfeng sa tamang panahon at matatanggalan ng karapatang makasali sa competition. Di rin ito makapaniwala sa kanyang kinatatayuan na kasalukuyan niyang nakikita si Chenfeng sa kanyang harapan, habang sa isip-isip naman ng hangal na malabo pa daw sa sabaw ng pusit na mapaslang ng ating bida ang 2 inner sect disciple na kanyang ipinadala lalo pa at nagtatagli ang bawat isa ng level na di bababa sa 9th level of posterior heaven. Maya-maya patuluyan ang itinaas ng ating bida ang dagwang ulo ng mga hangal at sa mariing tinig ay humingi siya ng pasensya kung pinag-intay daw niya silang lahat gayong inuna daw muna niyang paslangan ang 2 ugok na sinubukan siyang i-delay. At matapos nitong makapagsalita ay tuluyan na din itong ibinaba ang 2 pugot na ulo ng mga hangal paarap sa hangal na si Elder Ranyuzo. Habang sa isip-isip naman ng ating bida na buti na lamang daw at umabot siya sa tamang oras dahil kung sakali ay siguradong abot langit daw ang tuwan ng hangal na si Ranyuzo. Matapos namang makapagsalita ni Chenfeng ay agad nang nagtanong si Elder Chen Gayen sa itaas sa mariin niyang inalam sa ating bida kung ano daw ang totoong nangyari at umabot sila sa pagpapatayan. Subalit bago pa ay lahad ng ating bida ang totoong nangyari ay makikitang agad na muna itong nagbigay galang sa lahat ng mga elder, lalong-lalo na sa master ng sect na si Zuo Buffon sa itaas. At matapos nito ay agad na nga din itong ilinahad ang mga kaganapan kung saan habang nagpapamintuho daw siya sa kanyang master o nagbibigay galang ay bigla na lamang sumulpot ang mga ito at agad siyang pinalibutan na may intensyong pumaslang, dahilan upang wala na daw siyang iba pang mapagpilian kundi ang ipagtanggol ang kanyang sariling buhay at aksidenteng mapaslang ang 2 hangal. At matapos naman ang ating bida ay may pagpaparinig namang binanggit ni Chen Gayen na papaano daw kaya ito nangyari dahil mukhang lamabis daw ata ang 2 disciple na ito at lumabag pa sa pinakamataas na kautusan ng sect, at habang nakatingin naman ito kay Ranyuzo ay tinanong niya sa lahat sa kung kanino daw disciple ang 2 hangal na tila daw may pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Akin sabay naman nito ay ang biglaang pagsasabi ng hangal sa pangalan ng 2 hangal senialis na may alam ito sa kung sino ang master ng 2 na si Ying Haichao at Yu Chenglong na pareho daw disciple ni Ranyuzo. At nang marinig naman ito ng kanyang kalapit ay may pagtataka itong napatanong kung ang hangal daw bang elder ang may pananagutan sa biglaang pag-atake ng 2 sa ating bida.
Na agad din namang tinugunan ng isa pang extra kung saan ayon dito na ganun daw ang kanyang hinala gayong alam daw naman ng lahat na laging taliwas ang hangal kay Chen Feng. Nang marinig naman ni Han Yuer ang opinyon ng tatlo ay mariin itong napatingin sa hangal na elder habang iniisip na talagang si ang dapungal daw na si Ran Yuzo ay isang anay na samasalot sa kanilang sect, lalong-lalo na sa ating bida gayong muli na naman daw nitong sinubukang ipapaslang si Chen Feng. Habang mapapansin naman sa isang gilid si Marshal Uncle Han na mariin ding nakatingin sa dapungal na si Ran Yuzo habang sa isip-isip nito na kaya daw pala nagmungkahi ito kanina ng pabor kay Chen Feng para di mapaghinalan at dahil sa akala nitong talagang di naaabot pa ang ating bida sa tamang oras. Alinsabay naman ito, matapos marinig ni Elder Chen ang hinuha ng iba ay agad niyang kinumpronta ang dapungal na elder sa kanyang tabi patungkol sa nangyari, na di naman matugunan ng nahihibang na hangal. Maya-maya pa ay nagumpisa na ding magsalita ang hangal para ipagtanggol ang kanyang sarili sa lahat habang may pagkamayabang na postura at inumpisahan ito ng hangal sa pagsasabing siya nga ang master ng dalawang hangal, subalit bago pa nito matapos ang kanyang sasabihin ay agad na din naman siyang pinutol ng ating bida sa pagsasalita. At habang nakatingin sa dapungal na si Elder Ran Yuzo ay marahan nitong sinambit na siya na daw ang baalang magsalita para sa nahihibang na elder para daw marinig ng lahat ang kanyang hinala. Dahilan naman para bahagyang matigilan ang dapungal na si Ran Yuzo habang mariing napatingin sa ating bida. Maya-maya pa ay nagumpisa na ngang magbigay ng hinala ang ating bida kung saan para daw sa kanya kundi siya nagkakamali ay talagang plano ng dalawang ugok na paslangan siya gayong pinalibutan siya agad ng mga ito at inatake. At may sasabihin pa sana si Chen Feng nang bigla namang maglabas ng malademonyong aura ang dapungal sabay sambit na kung plano daw ng ating bidang Sir On siya at ang kanyang reputasyon bilang kagalang-galang na elder ay tatapusin daw niya ang buhay nito sa isang atake lamang. Subalit din naman nating ang ating bida gayong may pagkaseryoso lamang niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita habang nakatingin sa dapungal, subalit saad nito na para sa kanya daw ay walang sino mang nag-utos sa dalawa. At nang marinig naman ito ng dapungal na si Ran Yuzo ay agad na lumitaw ang nakakademonyong ngiti sa kanyang mga labi sa pag-aakalang nasindak niya ang ating bida sa kanyang ginawang pagpapamalas ng nakakamalas na aura. Alinsabay nga nito ay nagpatuloy pa si Chen Feng sa pagsisalita, at habang may nakaasar ng ngiti ay ipinaliwanag niya kung papaano daw siya nasabing walang nag-utos sa dalawa gayong para sa kanya daw ay di naman bobo ang dapungal na ito. At ang sinabi naman ng ating bida ay labis na ipinanggala iti ng hangal gayong inakala talaga nito na natakot na si Chen Feng kanina sa kanya subalit malinaw daw naman na inaasar pa siya ng ating bida, at sa mariing tinig ay napasambit na lamang ang hangal ng pangalan ni Chen Feng. Habang sa parihong sandali, ay mapapansin naman ni Master Buffon kung saan malinaw nitong naintindihan ang mga nangyayari at sa isip-isip nito na di daw niya inaakalang alam ni Chen Feng kung paano protektahan ang reputasyon ng kanilang sect sa mga ganitong pangyayari. Gayong kahit na alam daw naman nito ang totoo na talagang ang dapungal na si Ran Yuzo talaga ang nagpadala ng dalawang ugok para paslangan siya ay di niya ibinulgar ang mga ito bagkus ay gumawa pa ng paraan kung papaano malalayo ang sect sa problema. Habang sa ibaba naman ay muli na namang sumingit ang tatlong mga ugok kung saan tanong ng kalbong cultivator na ano daw ang ginagawa ng Ying bida gayong sa nakikita daw niya sinasayang daw nito ang magandang pagkakataon para idiin ang hangal na si Ran Yuzo. Na agad din namang tinugunan ng isang cultivator sa tabi nito at sa kanyang palagay daw ay natatakot ang ating bida sa presensya ng hangal na si Ran Yuzo kaya naman di nito magawang masabi ang totoo. Sambit naman ng isa pang ugok na buong akala daw niya ay napakatapang ni Chen Feng subalit pagbabalat kayo lamang daw pala ang lahat ng ipinakita nito sa ibabaw ng ring gayong takot din daw pala ito sa kamatayan at sa mas malalakas na cultivator. Subalit ang hinala naman ng tatlo ay agad na kinontre ng ating bida sa pamamagitan ng muli nitong pagkumpronte sa hangal, subalit bago pa ito makapagpatuloy ang ating bida ay sumingit na naman ang dapungal na si Ka-Idol at ayon dito na kung nakaabot ka na daw Ka-Idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para agad na tayong makapanood ng tuloy-tuloy. Matapos naman ni Idol Hangal ay muling nagpatuloy si Chen Feng sa kanyang pagkumpronte sa dapungal na si Ran Yuzo kung ipinangalandakan ng ating bida na ang dalawang ugok daw na disciple ng hangal ay lumabag sa patakaran ng sect kung saan sumubok ang mga ito na pumaslang ng kapwa disciple nila kaya naman napilitan daw siyang paslangan ang mga ito nang walang pahintulot ni Ran Yuzo.
At matapos niya itong masambit ay may pagkamayabang nitong tinanong ang dapungal kung magagalit daw ba ito sa kanyang ginawa sa mga ugok nitong disciple, at sa postura na ipinapakita ni Chen Feng ay tila gusto talaga nitong galitin pang lalo ang hangal. Ang tanong naman ng ating bida ay agad ding tinugunan ng dapungal na ito at habang halatang nagpipigil ng galit ay sinambit nito na sa tingin daw niya ay kailangan pa niyang magpasalamat sa ating bida gayong di na daw niya kailangan pang paslangan ang mga ito dahil nagawa na ni Chen Feng ang kanyang obligasyon. Subalit sa isip-isip naman ng hangal na napakabakla daw ng ating bida gayong kahit na halata namang galit na ito ay di nito magawang makapanisi sa tulad niyang mas nakaaangat ng lakas. Subalit ang kanya namang iniisip patungkol sa ating bida ay agad na pinabulaanan ni Chen Feng nang bigla na lamang itong maglabas ng malakas na aura habang sinasabi na tungkulin daw naman talaga ng isang disciple na umaaikaso ng mga ugok, at kung madami pa daw ang gaya ng kanyang mga pinaslang sa mga disciple ng dapungal ay di na daw nito kailangan pang asikasuhin silang lahat. Gayong siya na daw ang baalang tumapos sa lahat ng mga ugok nitong disciple basta't wag daw magsawa ang hangal na si Ranyuzu sa pagpapadala ng mga ito sa kanya. At habang binibitawan naman ni Chen Feng ang kanyang mga salita ay mas lalo pa niyang pinalakas ang pagpapalabas ng aura senialis na wala talaga itong kinatatakutan. May pagka-seryoso pang dagdag ng ating bida na papaslangan daw niya ang lahat ng ipapadalang disciple ng hangal na si Ranyuzu ng walang pagdadalawang isip kahit na gaano pa ito kadami upang tuluyan na daw niyang malinis ang mga pisti sa kanilang sect. Alinsabay naman nito nang makita ng tatlong ugok ang pagpapalabas ng ating bida ng pulidong aura ay agad silang nabalot ng takot gayong mali daw pala sila ng hinala kanina dahil kitang-kita daw naman nilang di talaga natatakot si Chen Feng sa hangal na si Ranyuzu. Natatakot pang sambit ng dalawang ugok na talagang napakalakas daw ng loob ng ating bida gayong wala itong takot na magpamalas ng lakas sa isang elder at nagawa pa nitong masabi na puro salot daw ang disciple ng hangal na elder. At malinaw din itong ipinahayag sa lahat na di siya natatakot na maduming paraan ng hangal para pabagsakin siya. Habang sa parihong sandali, dahil sa pagpapalabas ni Chen Feng ng malakas na aura ay agad na tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ng hangal na makikitang nagpamalas na din ng malaahas yang aura upang muling subukang sindakan ang ating bida sa kanyang harapan na makikitang patuloy lamang sa pagpapamalas ng mala-dragon niyang enerhiya. Maya-maya pa ay tuluyan ng di nakapagtimpi ang hangal na si Ranyuzu kaya naman malakas nitong sinigawan si Chen Feng at ayon dito na saan daw kumukuha ng lakas ng loob ang ating bida para ipahiya siya ng ganun at bukod pa daw dito ay wala itong karapatang magsalita ng ganun sa kanyang harapan kaya naman ipapapas lang daw niya ito sa Bamboo Mountain Worldlet. Na tinugunan lamang ni Chen Feng at sinambit nito na ibuhos na daw ng hangal ang lahat ng kanyang mga baraha dahil kahit daw magsabay-sabay pa ang mga ito ay kamatayan lamang ang kahahantungan nila sa kanyang mga kamay. Habang sa paningin naman ni Master Bufan na talagang nakamamangha daw ang ating bida gayong kinumpronta nito ang isang elder nang dinaapektuhan ang dignidad ng kanilang sect. Nasabi pa ni Master Bufan na talagang nakapag-iwan daw si Yan Qingyu ng isang disciple na maituturing nilang kayamanan sa kanilang Chen Yuan sect. Habang sa ibaba naman ay makikita ang nanggigigil na si Han Yuer kung saan malakas nitong isinisigaw na tama lamang daw ang ginagawa ng ating bida nang maubos na daw ang mga walang hiyang elder sa kanilang sect. Sa pareho namang sandali ay mapapansin ang kaawa-awang sinapit ng isang cultivator sa kamay ni Han Yuer at habang naiiyak-iyak ay tinanong nito ang dalaga sa kung bakit daw siya pa ang pinagbuntingan ng gigil ni Han Yuer samantalang nananahimik lamang siya sa isang tabi. Habang sa isip-isip naman ni Marshal Uncle Han na talagang di daw siya binibigo ng ating bida gayong ito talaga ang nais niyang gawin ni Chen Feng subalit ginawa daw ito ng ating bida sa isang matalinong pamamaraan para di madamay ang dignidad ng sect. Mapapansin naman ng hangal na si Elder Son na agad ding tumalikod upang di mapanghimalingan ng pansin at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na sana daw ay wag siyang mapansin ng mga ito at nang makalimutan nila ang kanyang mga kahambugan kanina. Subalit ang kanya namang naging kilos ay siya pang naging dahilan para mapanghimalingan siya ng atensyon ng ating bida kung saan habang may nakakalukong ngiti ay tinawag ni Chen Feng ang pangalan ng hangal senialis na mag-uumpisa na naman ang kalbaryo nito sa hapit nating bida. At ang biglaan namang pagbilang ng atensyon ni Chen Feng sa hangal ay makikitang labis nitong ikinagulat at dahil nga sa labis na pagkagulat ay nagmistulan na itong isang gulaman sa kanyang kinatatayuan na bahagyang pinapawisan ng malalamig.
Maya-maya nga lang ay nag-umpisa na ang kinatatakutan ng hangal na si Elder Son nang biglang sambitin ng ating bida na may naalala daw siya kanina kung saan isang cultivator ang nagsaad na tatalon daw ito sa Broken Arrow Hill sa oras na dumating siya sa tamang sandali, sabay tanong kay Elder Son kung totoo daw ba ito. Naagad din namang tinugunan ng hangal na si Elder Son at habang naliligo sa malalamig niyang pawis ay nagkunwari itong walang naririnig at may panganglaro niyang tinanong kung ano daw ang sinasabi ng ating bida gayong malakas daw masyado ang hangin kaya wala siyang naintindihan dito. At matapos niya itong masabi ay may panghahamon pa sa ating bida niyang nasambit sa kanyang isipan na sa araw daw na ito ay di na magagawa pang makapangulimbat ni Chen Feng sa kanya gayong ipagpipilaitan daw niyang wala siyang nasabing ganang mga salita kaya wag daw siyang subukan ni Chen Feng ngayon. Subalit di naman pinansin pa ng ating bida ang pananahimik ng hangal at pagkukunwering walang naririnig dahil agad na lamang nitong tinawag ang atensyon ni Master Zuo Bufan sa itaas. At nang makita ng ating bida na sa kanya na nakaton ang atensyon ni Master Bufan ay may pagkamagalang niyang isinaad na sana daw ay bigyan siya ng kanilang master isang pampalubag loob dahil mukhang nakakaramdam na daw siya ng panlalamig sa sect dahil sa ginawang pag-atake ng mga kapwa niya disciple sa kanya na nanakit sa kanyang feelings. Matapos pa daw nito ay napag-alaman niyang pilit pa siyang pinapa-disqualified ng isang elder kahit na di pa naman tapos ang oras. Ang malala pa daw ang naghamon pa ito ng pastahan sa kanya subalit pilit namang itinatanggi ng matalo, kaya sana daw ay bigyan siya ng hustisya ng kanilang master. Habang nagpapakita naman ito ng isang nakakaawang ekspresyon para kunin lalo ang simpatiya ng master at ayunan siya nito. At ang ginawa namang paghingi ng tulong ng ating bida sa master ng sect ay labis na ikinagulantang ng hangal na si Elder Son at habang nanlalaki ang mga mata ay napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na mukhang patay na naman siya sa pagkakataong ito. Maya-maya pa upang lalong suportahan si Chen Feng ay agad ang iminungkahi ng Martial Uncle Han na sana daw ay tanggalin ni Master Bufan sa tungkulin bilang elder ang hangal na si Son dahil gayong lumabag daw ito sa patakaran ng sect ngayon lang at para na din daw maging warning ito sa ibang elder at di na maulit pa ang mga ganitong pangyayari. At nang marinig naman ito ng hangal na si Son Dahay ay napamura na lamang ito sa kanyang isipan gayong muli na naman siyang naipit ng dalawa para kulimbatan. Ang malala pa dito ay agad na may isang elder ang sumang-ayon sa mungkahi ni Martial Uncle Han at ito ay walang iba kundi si Chen Gayen at sumasang-ayon daw siya na matanggalan ng posisyon ang mga hangal na gaya ni Son Dahay. Naagad din namang pinabulaanan ng hangal at upang pagtakpan at may salba ang sarili ay malakas niyang sinambit na walang kwenta daw ang salita ng mga ito gayong kilala daw naman nila siya na laging nakadepende sa patakaran ng kanilang sect kaya papaano siya makagagawa ng paglabag gaya ng kani-kanilang paratang. At matapos niya itong masabi ay agad siyang humarap sa kay Master Bufan at habang kinakabahan ay may pagpapalusot niyang sinambit na gusto niya lamang daw namang mapasigla ang lahat kanina habang nag-iintay kaya niya binitawan ang ganong closing pastahan. Naagad din namang tinugunan ng ating bida at nang marinig niya ang sinabi ng hangal ay mariin niyang kinlaro kung talaga daw bang nagbibiro lamang ito kanina. Dahil kung ganun daw ay masasabi niyang napaka walang puso daw ng hangal at di na daw nito inisip ang kanyang mararamdaman gayong ginagawa lamang pala siyang katuwaan ng mga elder pag wala siya na napakasakit daw sa kanyang damdamin. Ang malala pa daw dito ay nakakaramdam na siya ng pananamlay kaya naman wag daw nila siyang sisihin kung sakali mang di maganda ang maipakita niya sa Bamboo Mountain Worldlet gayong sila daw naman ang may kasalanan nito lalong-lalo na ang hangal na si Son Dahay. At ang pag-arti naman ng ating bida ay labis nang ipinanggalaiti ng hangal na si Son Dahay at sa isang malamig na pagsasalita na animoy nagbabanta ay sinambit nito na mukhang sumusubra na daw ata ang ating bida sa kanyang ginagawa. Naagad din namang tinugunan ng ating bida at sa isang nanlilisik na titig ay sinambit niyang ang walang hiya daw na matatawag ay walang iba kundi ang hangal na si Son Dahay gayong sinubukan daw nitong saktan ang gaya niyang treasure ng kanilang sect. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan magpapatuloy ang ating bida sa ginagawa niyang pag-arty upang lalong umayon sa kanyang kagustuhan ang lahat. Dahilan naman upang lalong malagay ang hangal na si Son Dahay sa mahirap na sitwasyon. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay isa na namang karakter ang magpapakita at sa unang tagpo pa lamang nila ng ating bida ay agad na may mamumuong tensyon sa dalawa. Bukod pa dito ay tuluyan ng maglalahiyag ang lahat ng mga elder kasama ang mga piling cultivator na sasali sa Bamboo Mountain Worldlet Competition para magtungo dito. Kaya kung umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol,
Subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.